Para lang iligtas si Marcos, kinampihan mo. Ito po yung pamagat. Walang alam si Rodi Duterte. Drilon sides with Marcos in budget brouhaha. Baka naman pamagat lang yun. Ito po, magbasa po tayo. Former Senate President Franklin Diron supported the position of Ferdinand Marcos Jr. that the 2025 General Appropriations Act is valid and constitutional. Hindi naman po kami dyan nagre-react eh. No? Wala naman pong nagsabi na ang pinagre-reactan po namin kay Marcos, yung sinabi niya sinungaling si Tatay Digong. Sige, basahin natin to. Tama po ang Pangulong Marcos doon. Mali si Duterte. Kita mo, tawag mo kay Duterte, Duterte lang ha. Oo nga, alam nyo sa totoo, doon ako natakot eh. Nung bawal daw yun, baka mawalan sila ng lisensya. Ha? Bakit kayo mawawalan ng lisensya? Kasi daw hindi raw titigil sa kadudugo. Ganun pala yung pag high blood. Okay, mali si Duterte sa sinabi niya mayroong anomalyang nangyari dahil napirmahan ni Pangulong Marcos yung blank. Drilon said on DWIC. Wala pong blanco doon, mali po si Duterte. Tama po si Pangulong Marcos. Okay. Alam mo, Drilon, di ko alam kung saan bahagi ka nagising. Ang linaw na po sa lahat. Pati po si Bersami, naghugas kamay na. Executive Secretary. Naghugas kamay na. Sinasabi nila na wala silang kinalaman sa blank items ng BICAM report. So meron pong anomalya dahil pinirmahan yung BICAM ng mayroon pong blanco, no? Doon ka na kagad sa GAA. Tanggap na po ng lahat ng Pilipino na pwede nga yung sinasabi ni BBM at ni Bersamin. Kaya nga naghugas sila ng kamay, di ba? Pwede nga nakarating sa kanila yun, meron na. Kaya nga ang tinatanong ng taong bayan, who fill in the blanks? Di po ba? From BICAM to GAA. Naroon na kami. Mahirap talaga yung kagigising mo lang. Ang tagal mo natulog. Tapos nagising ka. Late na kayo ng 4 na araw na diskusyon. Alam mo ba yon, Frank? I'll be... update din. Yan po yung diskusyon ni Marcos at ni Bersamin. Yan po yung kinabukasan nung matagal na nagpapahinga si Tatay Digong eh. Hinayaan niya na. Hindi na po uso yung mga balita nyo nung araw na 1 linggo bago kayo mag-react. Dito, mabilisan na ngayon. May mga vlogger na eh. Di ba? Mabilisan na po balita ngayon. Nangyari ngayon, sangkatutak na kagad reaksyon. Nung panahon ninyo, loading ka. Huwag na makasabat pag loading. Nagre-react ka sa una pa lang eh. Tapos na kami ron. Ang reaction mo sa sinabi pa lang ni Marcos na wala siyang pinirmahan na blanco. Tama siguro yun. Kaya nga naghugas na ng kamay naghugas na kami ng kamay si Bersamin. Ang layo mo. Loading ka, hindi na ubra yung ganyan. Hindi po ubra yung loading ngayon. Kinakailangan mabilis po kayo. Naintindihan nyo po? Tinutukoy na namin, who fill in the blanks, narong ka pa rin. Narong ka pa rin sa unang araw pa lang. Huwag ganun.
O, tulog na uli ha, tulog. Pero eto etong banat niyang masarap sagutin. Drilon said Duterte is not the expert on budget process because he prioritized the extrajudicial killing of drug suspect when he was president from 2016 to 2022. Ito pala, may quotation pala, kala ko tapos na Ito pala sabi, si Duterte hindi niya maintindihan to. Nung 6 na taon na siya sa Malacanang, hindi niya to inasikaso. Ang kanyang inasikaso ay EJK. Yan na naman kayo. Alam mo, Drilon, sa si Duterte, kaya niya yan. Kaya niya maging presidente, no? Nang maraming ginagawa. Kasi kayo nakapokus lang kayo. Yan ang problema niyo mga dilawan. Di ba? Gusto nyo focus lang. Pagka may bagyo, tigil lahat ng trabaho. Pa-picture lang sa bagyo. Ganyan si Lenny. Ikaw yata nagturo kay Lenny ng ganyan na focus lang sa isa. Si Tatay Digong, habang nagwa-war on drugs, nagbi-build din. No? Habang pinakakain niya ng pera yung mga walang hiya dyan sa NAIA, minumura niya rin yung mga oligarko. Di ba? Habang si Tatay Digong ay nakikipagkaibigan sa lahat ng lahat ng bansa, China, Russia, US, Australia, Japan, no? Nilulutas niya rin yung problema natin sa bakuna dahil may pandemya. Habang may pandemya, naghanap siya ng pera pero hindi siya nagbebenta. Nakakahanap naman. Magaling Ang tawag doon, multitasking. No? Sa sinasabi mo, para mo sinasabi na yan lang ang kayang gawin ni Tatay Digong. Mag-EJK lang. O sa termino namin, war on drugs lang. Sino yung nag-build? Sino yung ano? Di ba mga tauhan niya yan? Malawak si Tatay Digong. Dahil sanay siya na malaki hinahawakan niya syudad nung mayor siya. Malaki ang problemang hinarap niya. Marunong siya maglutas habang inuubos niya yung mga NPA. Pinababalik niya yung mga dating rebelde. Binibigyan niya ng mga hanap buhay. Tagumpay ang NTF-ELCAC. Pinupulbos niya naman yung mga terorista sa Marawi. Kaya po ni Tatay Digong yan. Hindi niyo pwedeng sabihin na si Tatay Digong walang alam kundi mag-AJK lang na mag-AJK. Marami siyang kakayahang gawin na nasa hinagap, hindi niyo naisip. Mula kay Cory hanggang sa anak niya na si Noynoy, nariyan ka na, Drilon. Nakakabit ka na dyan. Pero hindi nyo makikita o hindi nyo ma-appreciate kasi hindi nyo kayang isipin na kaya palang gawin ng isang tao lahat yan. O, kita nyo BBM supporters. Ganon katindi yung mga ginawa ni Tatay Digong. Marami pang kulang dyan. Ibig sabihin, kahit walang listahan, isipin mo lang, ang dami mong masasabi. Hindi pa namin nasabi dyan yung paglilinis nila ng Manila Bay, paglilinis ng Boracay. Wala pa dyan yung libreng college education. O, nakita nyo ngayon, eto marami nagkiklaim nitong college education Pati si Bambam Aquino Alam mo Bambam, nakita na natin ngayon na wala sa batas yan. Kahit nasa batas pa yan, kung hindi babadgetan. Yung nagbabudget ang importante. Kaya nagkaroon ng free college education dahil binadgetan ni Duterte. Naintindihan mo, wala pa yung 10 years passport,
wala pa yun sa lisensya, wala pa yung doble yung mga sweldo ng mga pulis at mga sundalo. Napakaraming ginawa, drilon. Hindi lang war on drugs, isa lang yun. Ang dami pala, no? No? Ang dami pala mga kapatid. Kay BBM, sabihan niyo yung mga supporter niya na magbigay lang ng isa, hirap na hirap. Ang layo eh. Oh, bakit sa dami ng ginagawa ni Digong, nabito niya pa yung mga in-insert. Nagbabasa siya eh. Iniisa-isa niya eh. Yung katwiran ng mga senador ngayon, lalo na si Sherwin Gatchalian, ano yung sabi niya? Inisa-isa daw ng staff niya. Bakit hindi ikaw mag-isa-isa? Naniwala ka sa staff mo na inisa-isa ng staff mo? Di ba? Oh. Lahat yan nagawa ni Tatay Digong, marami pa. At marami pang iba. At importante, yung mga OFW natin, nung panahon ni Tatay Digong, mga nakikinig yung mga OFW, proud na proud sila. Proud na proud sila na may Presidenteng Duterte ang pangalan.